Okay, isang maganda at pagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po, ako ay mayroong nilolocate na isang property dito sa San Andres, Quezon. Ang property pong ito mga kaibigan ay meron po itong sukat na 1.9 hectares. At ito po ay mayroong dalawang titulo o dalawang titulo po itong 1.9 hectares na ito. So mula po doon sa bayan ng San Andres hanggang dito ay may mga 5 kilometers po ang layo nito mula doon sa town proper ng San Andres, Quezon. So yung property, tayo po ay nakatayo dito mismo sa pinakang property. Ano po, ituturo ko po yung hangganan nitong property kung saan nag-uumpisa. Nakikita po ninyo yung manggang iyon, then papunta po dito sa may lugar na ito. Diretso po dito sa may saging na ito at kumundarado po ito papunta doon sa lugar na iyon. Nakikita po nito natin ito, yan po yung kampo ng mga sundalo dito sa lugar na ito. Then yung property mga kaibigan ay ito po ay bumaba dyan sa lugar na yan. So slope lang po ang tayo nitong property. Hagnail po ba ika nga ng, sa ibang katawagan. So makikita natin napakaganda dito po sa lugar na ito. Doon mamaya titingnan po natin doon yung lugar kung saan makikita yung Alibihaban Island. At kitang kita rin po dito sa lugar na yan yung bayan ng San Andres. Okay, mamaya aalamin po natin kung ilan pong yung saktong nakatanim ng mga puno ng niyog dito. Makikita po natin yan sa harap ng ating camera. Okay, doon po pala sa lugar na iyon, hanggang doon sa kalsadang iyon, yung pinakang ito po ay merong right of way, ang ibig ko pong sabihin. So yung pong dadaanan na yan ay sa kamag-anak din po nila o sa tayuhin po nitong may-ari nitong binibintang ito. So wala po tayo magiging problema dyan sa right of way na yan. So malamang na sa aking estimate lamang po, ang layo po niyan doon sa National Highway ay mga 15 to 20 meters. So magkakaroon pa po yan ng widening yung National Highway niyan. So baka umabot na lang po yan ng mga 10 meters or 12 meters ang layo doon sa National Highway. Okay, tara, papunta po tayo doon at titingnan natin yung ibang mga nakatanim pa dito sa property ito at yung kagandahan ng Alibihaban Island. Ayan po yung ating mga kasama po natin yung mga dito, yung mga nakatira dito sa kampung ito. Sila po yung ating guide dito sa lugar na ito. Ano po, pababa po tayo ng bahagya dito at para makita natin, masahit natin yung shape ng property ito. So medyo may kadalangan ng halaan din po yung mga niyog nito, pero sa akin pong estimate hindi po ito bababa ng mga 150 kapuno. So hindi na po ako magdadagdag pa at baka mamaya ay kulangin po yung aking estimate. So mas mabuti na po yung kulang para po sa tayo ay nagsusobra ng estimate sa mga nakatanim na puno ng niyog dito. Nakita po natin yung sa may baybay na yun. Yun po ay sapa mismo. Yan lugar na yan. Diretso po yan doon. Yan po yung nasasakupan ng property ito. Then doon sa baba ngayon, marami po tayo makikita doon mga puno ng kahoy. Yun po yung pag-iitan noong property ito. So ayan, doon sa may mga nakikita po natin yung kahoy na yun, may mga bulaklak. Kasama po yan dito sa property. At doon po sa may mga mahuganing yun, then gumanon pa yan sa lugar na yun hanggang dito, gumabay po dito sa gilid po nitong kampong ito. Dito po ay may mga maganda ditong pag-alpasan ng mga hayop, mga katulad po ng baka, kambing. Yan, makikita natin may kalabaw na nakatali dito. So lalagyan lang po natin ng cyclone wire ang area. Then makakagala na po dito yung mga hayop.
Pwede rin po itong pagtaniman ng mga mais, mga iba't ibang uri ng mga halaman, kasi mayroon po ditong source ng tubig, yung sapa dyan o bukal dito sa lugar pong iyon, sa may kuwan po ng mangga. So nakikita ko pong fruit bearing lang dito, yung puno na yun ng mangga na ating itinuro kanina, yung pinakang hangganan nyo po ay dala pa dito sa lugar na ito. Mamaya isasite po natin yung tatanawin natin yung lugar kung saan naandun yung Alibihaban Island at makikita po natin yung bahay yung bayan ng San Andres. Yung nakikita po ninyo yung kulay pulang dahong yan o bulaklak po yata yan po yung pinakang gilid ng property. Mula po dun sa lugar na yun, gumanon siya, then kumudrado po dito sa lugar na yun hanggang dun. Nakikita po natin yung mabababang niyog na yun, yung po ay kasama din. Umakyat po yan dyan dito sa baybay po nitong kampong ito ng mga sundalo. Sa kabuuan malinis po itong property. At sa katunayan ito po nga po ay pinag-uulahan pa ng mga hayop, kaya ganito mismo yung mga damo dito. Nandun po yung source ng tubig nito sa lugar na yun. Makikita po natin yung pinakang may iko na yun ng yero. Yan po yung pinakang tinatayuan ng motor para higupin yung tubig pumunta dito sa lugar na ito ng kampo. Dito po sila kumukuha ng tubig. Yan. Aakyat po tayo dun sa parting taas nitong property para makita natin o masite natin yung sinasabi nitong ating kasamang Alibihaban Island. So ito po yung tubig yung hose ng tubig ay ito. Yan po ay galing doon sa pinagkukunan na yun ng tubig. So binabato dito sa itaas. Ito pong property ito ay overlooking. Makikita po natin yung karagatan. Ayun. Medyo isusum ko po itong aking camera para medyo lumapit sa atin yung tingin doon sa dagat. Kung mapapansin po natin yung puting yun, yung pong karagatang yun po yung tinatawag na Alibihaban Island. Tanaw na tanaw po dito sa lugar na ito. So ayan po yung karagatan, no? Medyo isusum ko po itong aking camera. Ayan po yung tanawin dito sa lugar na ito, dito sa property. Medyo iikot ko lang po ng bahagya. Maliban dyan sa karagatang iyan, yung ating matatanaw ito, yung matataas ng bundok na yan. Dito sa lugar na ito, dito po maganda magtayo ng bahay or kubo para kung sakaling kayo ay naiinip ay maganda rito, sariwa yung hangin, then malayo yung iyong natatanaw, tulad po nung makikita natin sa harap ng ating kamerang ayan, no?
Okay mga kaibigan, doon po sa mga naghahanap ng property na mayroong overlooking, isa po ito sa mga nire-recommend namin sa inyo, at makikita naman po natin sa harapan ng ating camera yung kagandahan nitong lugar. Ano po, ito po ay 5 kilometers lamang ang layo mula sa bayan ng San Andres. Then mayroon po itong right of way ng mga 15 to 20 meters lamang po sa National Highway. Then kung yung pong National Highway na yun i-widening, so mababawasan po yung layo nito do sa kalsada. Ano po, so yun naman pong dadaanan nito ay relatives po ng may-ari ng seller na ito. So tiyuhin po, kaya wala po tayong magiging problema doon sa mga magiging right of way nito. Okay, muli po isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat.